So sa video ito ay maglalagay tayo ng LED lights dito sa ating digital panel. Ano yung mga kakailanganin natin sa paglalagay nito at kung paano yung DIY step-by-step process ng paglalagay nito. Basically, paglalagay po ng LED lights dito sa ating digital panel ay for aesthetic purpose lang. Dagdag angas, dagdag glow, dagdag visibility po sa ating mga panel. So kung makikita nyo sa unahang part ng ating video, napakaganda ng kinalabasan or output ng paglalagay ng ilaw dito. Pero isusunod na tanong natin, pwede po ba yung paglalagay nito? Hindi po ba ito bawal? At also, hindi po ba ito delikado sa ating mga motor? So una, pwede po ito at hindi po ito bawal sa LTO dahil hindi naman po siya nakaka-distract sa pagmamaneho po natin. Underglow lang po siya ng ating mga panel. Wala naman po tayong nilalabag na batas about dito. Also, hindi naman siya nakadistract din sa mga kaharapan nating driver, di ba? About naman po kung safe po siyang ilagay sa ating mga motor. Actually, alam naman po natin yung mga LED is low power lang po sila. Yan, kung makikita yung wire nila. Napakaliliit lang po niyan. Low power electrode wire kung kaya naman hindi po siya maninira ng ating mga motor, mga agaw ng kuryente, access sa battery. Safe na safe po ito basta tama lang po yung pagkakalagay po natin or pagwawiring po natin. Actually, itong mga LED strips na to, nakadesign po talaga siya para sa signal light kasi mas maangas siyang tignan kapag pinindot natin signal light. Iilaw po siya ng kulay dilaw. Linear po siya, parang gumuguhit po siya dito. Nilalagay siya kabilaan. Ngayon may nakaisip na ilagay po siya sa digital panel at napakaangas ng naging output po natin. Kaya naman kung makikita nyo dito sa package, no, parang pang kotse pa nga siya. Pero pwede rin siya pang motor kasi nasa 12 volts lang po ito. Tapos yung sa atin, dahil dito lang natin ilalagay sa digital panel, isa lang po yung gagamitin natin. May left po dyan, may right. Pero kung isa lang gagamitin natin, pwede tayo mamili ng kahit alin dyan kasi di naman natin paiilawin yung sa signal light. So yun, kung gusto nyo rin maglagay ng ganito, maglalagay po ng link sa description kung saan nyo po siya mabibili. Actually, may size po kasi ito. Yung sa akin, kung di ako nagkakamali, nasa 48 cm yung binili ko. Sakto na po para dito sa digital panel natin. Basically, paikutin lang kasi natin yan dito sa panel natin. But sa wiring naman po natin, may itatap lang po tayo at may guide naman po siya dito kung nakalimutan nyo po. Ayan, kung makikita nyo, red line to ACC. To accessory wire po natin, black line to negative, yellow to steering or sa signal light po natin. Pero tayo yung gagamitin lang natin is itong dalawa. Yan lang i-connect natin at mapapagana na natin to kapag sinusi yung motor po natin. Sasabay po siya. Actually, may dikit na po siya sa likod pero kung sakali man para hindi po siya agad masira kasi baka mapasukan ng tubig yan, bumili po tayo ng epoxy na clear para pag dinikit po natin siya sa panel po natin is intact po siya at hindi po siya mapapasukan ng tubig. Optional naman po ito pero maglalagay na lang din po ng link nito. Siyempre, para mailagay natin to kailangan natin baklasin itong head cowling po natin. So para mabaklas yan, tatanggalin po natin itong front fairings po natin, itong cover natin dito, pati ito para ma-access natin itong digital panel. So maglalagay na lang po ng link ng detailed process ng pagbabaklas ng ulo. Kasi pag nabaklas na po natin yung ulo ng motor po natin, lilitaw na po itong digital panel po natin. Para makita muna natin kung paano ito gagana, try po muna natin i-connect sa motor natin. Para gets nyo rin po yung pag-wiring. Napaka-basic lang naman po. Ulitin natin, red to accessory tapos yung black to negative. So dito sa motor po natin, ibang Honda yan, ibang motor ng Honda, PCX, ADB, kahit ano pa man yan. Yung accessory wire po natin dito, ayan, meron tayong accessory wire dito, makikita nyo po itong brown at saka black na yan. Accessory wire po yan, pwede po natin hugutin yan at isama po natin itong kulay pula dyan. So babalatan lang natin itong kulay pula, papasok po natin siya dito, isasama lang po natin siya dyan, ayan, shoot natin sa butas para maipit. Tapos itong itim, pwede po natin siyang ipit sa bakal parts ng ating mga motor. Kumbaga body ground po ito, itong negative na to, para masindihan po yung ating mga motor. Itong dilaw, i-connect lang po natin kung isasabay po natin siya sa signal light. So hindi naman po natin siya pwede sa isang signal light lang at pangit po siya tignan sa ating mga motor. Kung sakali, mas okay na dalawa. Pero ito, hindi na muna natin gagamitin, hindi naman reliable gamitin kasi 4 panel lighting lang naman ito. So yan, connect lang po natin itong pula dito, tapos yung itim maybe dito, pwede na dyan. So balatan lang natin yung mga wire natin para ma-tap po natin sila. Also hiwain natin yung pinaka wire para ma-extend po natin siya at humaba yung mga wire. Pasok lang natin or isama yung pulang wire dito sa accessory at itap itong black wire sa body ground.
Testing natin, nakalagay na po yung negative natin. Tapos yung red dito sa accessory. Open lang natin yung susian natin. Yun oh. Ayan yung welcome lights niya. Ayan, parang mabubuo siya. Tapos bigla siyang magda-dark. Ganda. Tapos stay still na lang yan hanggat nakabuhay yung motor natin. Nakabuhay na din po yan. Tapos pag pinatay po natin yung susian natin, sasabay po yan. Ayan, patayin natin yung susian na. O, diba? So nakasabay lang po siya sa motor natin. Ganda. So sa panel natin parang iikot yan mamaya. So test natin yung dilaw para may idea kayo kung ano itsura kapag sasabay natin signal light. Pero hindi naman natin isasabay ngayon. So yan, binalatan natin tong dilaw. Pasok natin dito sa accessory. Pero hindi naman dito dapat isabay yan kasi mawawala yung blue natin. Ayan o, ganyan siya. Ayan, magiging linear, di ba? Soon siguro try natin gawa ng paraan yan. Pero as of now, blue lang muna. So syempre para mailagay natin na maayos tong LED dito sa panel natin, tanggalin muna natin to, yung mga socket po niya para maihiwalay po natin. Sabit lang to, tanggalin lang natin. Tapos meron dito isa, nakasabit lang din. Tanggalin lang natin sa pagkakasabit. Ito yung pinaka i-unplug natin. So hugutin lang po natin yan. Ayan, tingnan ko lang ha, check ko muna bago hugutin. Ayan, baka may pipindutin. Ayan, pipindutin pala tayo itong part na to. Pindutin po natin yan bago natin hugutin. Yun. So tanggal na po yung ating mga digital panel. Sa paglalagay nito strip light, diskarte yan na lang po basta tama yung mapili nyong haba. Yung sa akin 45 cm for reference. Tapos paikutan lang natin yan dyan. Tatanggalin natin to. Tapos pag napaikutan na natin, yun, okay na. Check din natin kung saan dadaan itong wire. Tapos yung bala ko dito sa sobra kasi nakaumbok to, puputulan natin to, itong pinaka casing po niya, tapos ipapasok natin to para naka-seal po sila lahat. Tapos lalagyan din natin ng epoxy. So yan, bibigyan ko na lang kayo ng montage kung paano yung gagawin natin. So pro tip lang sa paglalagay, medyo ibaba nyo siya dito sa pinaka ilalim. Dapat sa ganyan dyan, wag dito sa taas para kumasya po siya dito sa ating cowling. Kasi sinusukat ko siya kanina, sasayad po siya dito sa part na to. Kapag medyo sinagad po natin dito sa taas, dapat dito yan sa ilalim. Ayan, right yung gagamitin natin para mag-illuminate po siya dito sa taas. Kasi itong part ng right, nasa taas yung part ng medyo makapal niya. Ayan, dito nag-illuminate yung light, mas maraming ilaw. So yan yung nakaibabaw natin at mag-umpisa tayo dito sa ilalim. Paikutan natin yan dito. So iset lang natin kung saan yung starting point natin. Tapos pwede na natin tanggalin yung double sided. Sa part ko gumamit ako ng ibang double sided tape kasi hindi masyadong makapit yung inclusions doon sa LED lights. So ito mas makapit, lagay na lang din siguro ng link. Tapos idikit lang natin dito sa pinakailalim, take note dyan para hindi sumayad. Tapos sa part na to na magsasalubong na, putulin nyo lang yung housing tapos ipagdugtong nyo yung LED lights para continuous yung ilaw natin. Lagi nyo ring i-fit in dito sa housing para matansya nyo kung may sayad or wala. Tapos gumamit tayo dyan ng epoxy para takpan yung wires natin. Sa part na to nalagyan na ng epoxy, medyo natuyo na. Next natin lalagyan tong part na to kasi may kanal po yan. Ngayon kapag nabasa yung panel natin, dito dediretso yung tubig at pwedeng masira yung double sided tape natin. Also itong ilaw natin. So kung gusto natin siyang medyo tumagal, maging permanente na rin, is hindi po natin lagyan ng epoxy para tumagal po yung buhay nito. So epoxy glue yung ginamit natin kasi matibay at saka malinaw siya. Pero pwede naman kayo gumamit ng iba tulad ng glue stick or kung ano yung available sa inyo. So yan, ito na yung finished product natin. Kung makikita nyo, na-fit po natin siya na maayos, wala nang butas sa gilid. Kaya naman di na mapapasukan ng tubig. Pansamantagal na yan guys. Tapos kapag maglalagay kayo nito, lagi nyong isusukat dito sa inyong pinakalalagyan para alam nyo kung masikip or kung sasakto ba para hindi kayo magkaroon ng problema. So ito, testingin muna natin. Check natin kung gumagana. Testing natin kung gumagana. Nadikit na natin accessory, tapos yung negative. Ayan, nadikit na natin. Check natin. Ay, hindi pa gumagana kasi kailangan nakadiin to. Yun oh. Iyon, buong buo yung kulay oh. Wait lang, natatanggal tong body ground natin eh. Yan. Iyon oh. Kaganda, buong buo.
So mas maganda pa yan pag nalagay natin dito. So ayan, lagay lang po natin lahat ng mga kailangang ilagay po natin. Tapos pakita ko po sa inyo yung pinaka final output natin. By the way, kung gusto nyo makita yung signal light nya kapag tinap natin, ayan yung itsura nya. Para magkaroon lang kayo ng idea soon. Ayan o, ganyan yung pag signal light. So pag nag signal light tayo, magaganyan siya. Pero soon na yan, gawan ko ng paraan kung paano makapaglagay nyan, mapagsasabay natin. Ayan, pag tinanggal natin signal light, magiging blue na lang siya. So yan, nalagay na natin siya dito sa case. Yung napansin ko lang, medyo sisikip po talaga yan. Kasi syempre kumapal po yung panel po natin. So medyo pipilitin nyo po ng konting tornilyo. Pero sasok na po naman po yan katulad nito. Yung sa pwesto ng wiring sa ilalim po dadaan yan. Tapos tatap na lang natin dito yan. So yan, buuin lang natin motor natin. Tapos pakita ko sa inyo yung itsura. So ngayon, check natin kung okay na siya. Yun no, blue na yung lumilitaw. Ayun no, ganda, di ba? So yan, pag bigla yung pinatay tas buhay agad, rekta blue na siya. So kailangan hintayin nyo ng mga 10 to 15 seconds bago po siya mag welcome lights ulit katulad nito. Ayun no, welcome lights po siya. Though hindi naman po natin ginagawa yun na patay tas hindi agad, di ba? So yan, every pagka start natin ng motor, welcome lights po yung mangyayari. Tulad nito. Ganda, di ba? So pakita ko naman po sa inyo kapag madilim na madilim. By the way, ayan, kahit may ilaw, matingkad po siya. Kahit umaga, kahit may araw, matingkad po siya, visible. Lalo na pag gabi, katulad nito. Ilalagay ko po pala lahat ng link ng ginamit natin na item dito, including na po itong pinaka LED lights po natin at mga tools. So i-update ko rin po kayo kung tatagal po siya sa ating mga motor after 1 week, after 1 month. So tingnan nyo na lang sa comment section yung update natin. So yun lang muna para sa video nito. The more click, the more you know. LED lights para sa ating digital panel. Ganda oh. Bye bye.